Over the past 22 years of this ministry, God has done greater things. It's the time we have started this ministry, 2003, when God has called us to Pioneer Church. And from that period of time to the present, God has done greater things. I am, my real name is Socorro Marites Pimentel, but usually they've known me here in the church as Sister Paz. I remember when I was being disciplined by the Lord. Disciplined in a way, physically po. I encountered stroke in my life. Na-stroke po ako. That was 2010. Gusto lang naman ni Lord na tayo ay umayos, amen, at maglingkod sa Kanya. That was the first time that I served the Lord here in the church. I thought I could never serve the Lord anymore. Kasi nga po doon sa nangyari sa akin na ako po ay na-stroke, I cannot walk. But since the bishop told me na no, do not think that you are being punished by the Lord, Sister Paz. That is the start of your journey as a servant of the Lord. Gagamitin ka ni Lord, Sister Paz. Sa akin po, sa experience ko po dito sa Dunamis Christian Fellowship, talaga pong dito po kami dinala ng Panginoon sa church na ito, and it's an honor and privilege po na makasama namin yung mga kapatiran, and na-feel po agad namin, though walk-in po kami, na-feel po agad namin yung warm welcome. And nung naka-join po kami sa young couples group, iba po talaga yung joy ng fellowship pagkasama po sila. And ganun din po sa women's fellowship, nakasama ko rin po sila sa gawain. Sobrang na-enjoy ko po yung experience. And na-enjoy po yung experience lalo dahil alam po na namin na kasama namin ng Panginoon sa lahat ng ito. Siguro yung significant change is yung the Lord molded us, yung character and yung identity namin in Christ. So, yung mga panahon na yun yung panahon na inaayos ng Lord. Kung sino ba talaga kami sa in Christ. So, ayun, malaking factor yon on how we walk on our Christian faith. Kasi pag alam mo yung identity mo sa Panginoon, you will walk in authority and you know what is given to you when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. So, mas bold and mas confident kami ngayon lumakad. And the Lord has promised that He will prosper us and not to harm us, but to give us hope in a future. Hello, I'm Pastor Anthony. Hello, I'm Pastora Laura. Siguro yung isa sa significant milestone ng church is yung from independent, nagkaroon tayo ng declaration yung church with the leadership of Bishop na maging mega church. So from that time, talaga pinanghawakan ng church yun na sa maliit na building, sa mas malaking building, and now ito yung ating mas malaking building, at ngayon napupuno pa ulit tayo. Kasi yun para sa akin siguro isa sa mga significant milestone ng church. Pansin ko na habang lumalaki na yung church, so lumalaki na rin yung dumadami na rin yung mga members. So parami na rin yung mga dapat na mga leaders. At isa na nga doon yung
yung nag-evolve din yung leadership ko as a pastor's wives. So abang doon nilalakaran namin yung aming calling bilang pastor and pastor wives. Talagang ganun din naman talaga yung pagkilos ng Panginoon hanggang sa nililid kami into prayer intercessor. At which is ngayon po talaga na lumalago po yung prayer intercessors po, may nagkakaroon ng morning prayer. So kami po mag-asawa, kami po yung nagli-lead po doon at nagpapasalamat kami sa Panginoon sa pamamagitan po nila Bishop Jojo, Pastora Belen, pinagkatiwala sa amin yung ganong ministry na hindi talaga basta-basta yung ganong ministry. Hindi naging madali ang pagiging pastor kasi unang-una sa dati isa ka na sa leader ng church and then kailangan mong maging karapat-dapat sa unang-una sa paningin ng Diyos because tinawag ka niya sa ministry ng pagpapastor, hindi ka dapat na maging padalos-dalos sa every action, bawat galaw na ginagawa mo. At nakakatuwa rin kasi na sa pamamagitan ng ministeryong ito, dito ko natutunan kung paano lalo magmahal ng kaluluwa. Nung nag-uumpisa pa lang talaga kami dito sa Dunamis ng Hari, although marami na pong talagang member, pero habang patagal kami naglilingkod, dumadami talaga yung member, patuloy yung paglago ng mga member dito. So, nakakatuwa at nakaka-bless kasi dito kami dinala ng Panginoon dito sa iglesyang ito. So, talagang pasalamat talaga kami kasi dito namin talaga nasaksihan kung paano kumilos ang Panginoon, paano kumilos ang Panginoon, kung paano kumilos yung pangyarihan niya, bawat member na dumadalo dito sa iglesia. So, kaya, thank you, Lord. Marami siyang ginawa ng mga dakilang bagay that we couldn't expect na pwedeng gawin ng Panginoon yon sa ating ministry. And ang kanyang mga ginawa ay hindi basta-basta. Katulad ng kanyang ipinangako. Dahil siya ang Diyos natin pinaglilingkuran, who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that is working in us. Yun po yung aking pinaniwalaan sa ating Panginoon Diyos, at ang Diyos ay gumawa ng mga bagay na kamangha-mangha at mga bagay na dakila. At sa loob ng 22 years, the Lord used this ministry para makapag-train tayo ng maraming buhay, mga kabataan, mga magulang, men, women's, and all walks of life na dinadala ng Panginoon sa ministry ay gumawa ang Diyos ng mga bagay na kamangha-mangha at mga bagay na dakila. Katunayan, we are able to send more churches, send more workers, nakapag-plant tayo ng mga church. We are concentrating on the family, building the family altar through prayer. Bago po kami mag-pray, we worship, and then we study the Word of God. So, doon po nakikita na talagang lumalalim po ang relasyon ng bawat isa. Kaya po ang Panginoon ay gumagawa po ng mga dakilang bagay sa bawat isa. Happy 22nd Happy 22nd Church Anniversary Dunamis Christian Fellowship!